Totoo ba na ipapabarangay ka ng OLA kung sakaling hindi ka makabayad sa kanila? Lagi pa kasi nilang binabayad na kakilala doon nila si barangay captain nyo. Wow ha, close sila. Nakaka-stress guys yung ganitong mga topic. At meron po tayong mga viewers dyan na masyadong nega, bash ng bash, nagmamarunong na kung makakomment ka, alam mo siya yung may-ari ng OLA. Pero I know a thing or two and some common sense. Gusto ko i-share sa inyo, hoping na somehow mabawasan ko yung stress na pinagdadaanan nyo. So if you wanna learn more, keep watching. Welcome back to my channel. So Ate Red here. For anything else, magdi-disclaimer muna tayo ha. This video is not sponsored. It's based pala sa things na na-learn ko while, you know, talking about tune-ups on this channel, as well as mga things na nabasa ko online. Hindi po tayo magpo-focus sa issue ng hindi pagkakabayad sa utang, but magpo-focus po tayo dun sa mga threats na ginagawa ng mga OLA sa mga hindi nakabayad sa kanila. At ito po yung pagte-text or pagko-call na sinasabi nila, kakilala nila si barangay captain nyo, alam nila yung address mo, meron ka ng summon sa barangay, yung mga ganun. Pupunta ka daw sa barangay sa ganitong date, sa ganitong oras, at kasama pa daw nila tong si attorney. Yung mga ganong mga salita galing sa mga OLA, di ba? So, totoo ba yan? Well, let's get to the facts muna. Bakit sinasabi nilang kakilala nila si barangay captain? Kasi po guys, yung pangalan ni Cap, nag-google po yan. In fact, meron po tayong parang directory doon po sa DILG. At ilalagay mo lang yung province, city, yung barangay, at lalabas na po yung mga information ng barangay officials. Tinry ko yung website na yon at kanina error. Baka download siya ngayon. Pero kung sakali man, pwede mo lang naman kasi i-google yung barangay name, tapos yung city at saka province, at lalabas din yung information ng barangay officials nyo. Yung ibang barangay nga, meron po silang mga Facebook groups or Facebook page. So, hindi po ito nangangahulugan na close sila or talagang kakilala nila si barangay captain nyo. It's just that marunong lang silang mag-internet. Nahahanap nila yung information. Teka naman po, yung sinasabi nila, magdadala sila or magsasama sila ng abogado sa barangay hearing. Hindi po totoo yun kasi sa barangay, hindi po kailangan or hindi required at hindi pwedeng makialam yung isang abogado or hindi pwedeng magdala ng abogado mga guys. Nagtanong ako sa mga kakilala kong barangay captain as well as ng aming barangay. Tinanong ko kung may OLA ba na lumapit sa kanila para ireklamo or ipasomon yung isa. Wala po. Yung mga sinabi lang nilang nagpabarangay nang dahil sa utang, yung magkapit-bahay ay nag-away o nagkaroon ng dispute dahil yung isa ay hindi nakabayad. Yung mga ang bait-bait nung nangungutang, pero pag sinisingil na, yun pa yung galit. So, yun po yung pwedeng ipabarangay. Which means na yung barangay ay makakatulong lang kung yung complainant or yung parties or yung nirereklamo are residents, meaning naninirahan po same barangay or same city. So, hindi po pwedeng korporasyon na based pa doon sa ibang lugar, hindi pwede na magpasamon sa iyo sa barangay kung saan ka nakatira. Make sense, diba? Guys, pag kayo po ay nakatanggap ng text, may summon ka sa ganitong date at ganitong oras, sagutin nyo na lang, see you there. Sige, magkita tayo. Uulitin ko, yung mga OLA ay hindi po pwede ipabarangay ka kasi hindi naman po sila located dyan sa barangay mo. Pwede bang magpabarangay yung OLA na based sa Luzon sa kung sino mang taga Mindanao o taga Visayas? Kahit na may base sila doon, hindi po pwede kapag company. Let's just say, assume na lang para sa mga nagmamarunong dyan mga viewers, let's just assume na pwede ka nilang ipabarangay. Still guys, sa lahat ng ginagawa nila, for example, hindi makataong interest sa paghaharas, sa pananakot, sa mga pagsisinungaling, kung ano-anong mga sinasabi nila sa text, wala po silang K or wala po silang mukhang maihaharap sa barangay dahil sila po ay may kasalanan. At kung sakali man magpabarangay, kung irereklamo ka nila, pwede mo rin silang ireklamo, di ba? At mas mabuti nga yan kung dadalhin nila sa barangay yung issue. Kasi doon sa barangay, pakikinggan ka rin ni barangay captain. Kasi makikinig po yung barangay sa both parties. At doon malalaman na meron din silang kasalanan. Kaya magkakaroon ng amicable settlement. Kaya kung sa phone, titigas-tigasan sila kapag kayo nakikiusap ng terms kung paano makabayad. Pag pumunta sila ng barangay, nako, they will be obliged na makikinig at
work with you on that settlement. Ano ba to? Ang hirap magtagalog. So, pasensya na, baka may masabi akong Ilonggo. Again, tandaan, hindi po pwedeng magpabarangay kung hindi po sila located sa city or sa barangay kung saan kayo po ay located. At yung corporations ay hindi rin pwedeng pumunta ng barangay. More sila magpapabarangay kung sila mismo ay may kasalanan din. E di mapag-uusapan niya ng fair and square, di ba? So yun guys, so the simple answer is, pwede ka bang ipabarangay ng pasaway na OLA? Kung ikaw ay hindi makabayad, no. Kung kayo po ay hinaharas ng OLA, may ginawa po akong videos na ni-reference ko po doon yung mga sinabi ni DOJ regarding illegal debt collecting practices. I hope it serves as your guide para makapag-formulate po kayo ng action para masolusyonan yung situation nyo. So again guys, yung video na to was not made para i-address yung issue ng hindi pagkakabayad, but rather i-address yung mga maling ginagawa ng online loan app. Then again, para sa akin guys, prevention is always better than cure, and the best thing para maiwasan yung sakit ng ulo sa mga loan apps is knowledge, pag-iintindi sa mga loan apps na to. Kasi yung mga legal na mga online loan apps, we can use it as a tool para sa ating mga future projects or para sa ating mga future plans. I hope na appreciate you guys yung video na to, and I'll see you on my next vlog. Bye!